Kay salamat sa Ginoo aton pakpakan ang buhi nga Dios. Hallelujah. Salamat sa aton mga utod sa tamiaw. Kay dayon may pipila pod nga aton igsuon nga tagamuhon palapakan naton ang Ginoo. Salamat kay Ari tinuod si Jane. Day Jane, salamat sa Ginoo. Dayon salamat pod sa kang Buyaks tungod kay nagbalik si Buyaks Brad. Salamat sa Ginoo. Thank you pod sa Ginoo kay natapos na ang gahapon nga anniversary sa Tamiaw. Praise God. Kadayon ang mga next na pod ang iya sa muhon kadayon ang salawis. So salamat sa Ginoo, ang good health amo gyud ang aton pangayoon. Labi na sa mga next week inang ang aton activities kuan gyud sunod gyud siya. But praise God sa divine preservation sa Ginoo. Amen. Okay, once again, magatindog tatanan kagdayon. We are now in a second Sunday sa bulan sa Disyembre. And yes, of course, hindi madugay. Mulabang na ta sa 2026. Amen. Kag siguro sa 2026, may mga butang pa nga himuon ang Dios sa aton. Kag amo na ang akon prayer nga may mga butang nga ihimuon ang Dios kag iplastar labi na sa aton nga church. Let us pray. O Dios nga gamhanan, once again, nagapaubos kami sa amon kaugalingon tungod o Dios ang imo pulong kag bisan mismo sa amon kaugalingon way kami may mahimo kun wala ikaw. Gani nagapaubos kami, nagahangyo nga sa makausapa, maluoy ka sa amon. Nangayo kami kanimo og kaalam ang panabot tungod kay ikaw ang source sinitanan. Gani Ginoo, nagapasalamat kami sa imo tungod kay sa gihapon ang imo o Dios balang Espiritu Santo nagakunsad sa tunga namon kag ikaw ang pinaka-the best namon nga magtutudlo sa sini nga kabuntagon. Dalaygon ikaw sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magingon. Amen kag amen. Once again, let us continue sa aton topic as about God is life and the source of life. Aton basahon pag-usab ang Amos sa chapter 5 verses 4 pakadto sa verse 6. For thus says the Lord to the house of Israel, seek me and live. Verse 5, but do not seek Bethel, nor enter Gilgal, nor pass over to Beersheba, for Gilgal shall surely go into captivity, and Bethel shall come to nothing. Ang verse 6, seek the Lord and live. Siling padre niya sa verse 6 sa Amos sa chapter 5. Lantaw naton pagbalik ang Tagalog nga versions sa aton nga gitawag gihisgutan sa sini nga kabuntagon. Mao ning gi-state dito sa Tagalog, lumapit kayo, ito po ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Israel, lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. Ang verse 6, lumapit kayo kay Yahweh at kayo'y mabubuhay. And this is what our text almost 3 Sundays nga gitun-an naton as God is life and the source of life. Abi nyo lang, sa time ni Jeremiah, ang Dios naghatag na og warnings sa mga Israelites. Tungod kay sadto nga time, may pulong na nga naglambot diha kang propeta Jeremiah nga ang mga Israelites ipabihag niya sa kang King Nabucodonosor. Kadayon, ang mga katawan sa Israel, tungod kay ang pulong sa Dios, sirado na nga ipabihag sila didto sa Babylonia. Kag ang Dios mismo nagsulti, walay maunsa sa ila. Kung gumugawas sila, kag dili sila mukuyog sa pagkabihag, posible nga mga matay ang pipila sa ila. It is because ini nga mga tao gusto sila nga masurvive kag mabuhi sila. Ang ila gihimo
nanglaya sila, nanghaklin sila, kag ang pulong sa Dios, if you read in a book of Jeremiah, ang tanan nga migawas sa Jerusalem, gihurot tanan pamatay ni King Nabucodonosor. Pero ang nahabilin diha mismo sa syudad, amo lang ang mga nabuhi. It is because ang Dios mismo naghambal, duol kamo kanako kay kamo mabuhi. Kag mao kini ang padayonon naton sa pagtuon sa sini nga kabuntagon. According pa sa notes naton, if we read this passage, the greatest needs of lost human sinners, it is because gitun-an naton nga dunay tulo ka klase sa kamatayon. The first one is physical death, and the second one is spiritual death, and the third is eternal death. So the greatest needs of lost human sinners is not material blessings, comfort, or a successful life. So God invite us to come to Him as life and the source of life. Kahibalo ang Dios nga ang pinakadako naton nga gikinahanglan indi kay ang material nga panalangin. Kahibalo ang Dios nga ang aton gikinahanglan, it is not a successful life nor comfort sa aton pangabuhi kag pagkabuhi. Kahibalo ang Dios sinitanan. It is because mag-ano man lang kung initanan nga butang ara sa imo, pero ang kabuhi nimo, you are now destined to death. So the lost human sinners, what he needs is life. Amen. Ang iya gikinahanglan ang kabuhi, kag ang kabuhi makaplagan lang diha kang Kristo Jesus. Amen ba? Amo na nga ang gitawag ang Bible kung lantaw naton labi na dito sa Acts sa chapter 17 in verse 24 to 25, amo ning gistit dito sa Acts, ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug ang tanan nga ani-ani ini mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao, ug wala usab siya magkinahanglan og bisan unsa gikan sa tao, kay siya man mismo ang naghatag sa kinabuhi sa tao og sa tanang butang. So God is life and He is the source of life. Pakpakan na to ng Ginoo. So meaning, ang imo sa chapter 5, sa verse 4, pakadto sa verse 6, God continually invite to us to come to Him. Siling pa sa Ginoo, duol kamo kanako. Amen. Tungod kahibalo ang Dios nga ang pagpalapit sa iya, dunay kinabuhi ug dunay kasiguruhan ug labaw sa tanan, dunay dako nga paglaom nga maglambot sa usa ka tawo kung ang kabuhi niya makatapik diha sa Dios. So what we need is God Himself. So ini nga verse, ang Acts, yes of course, nagpakita nga ang Dios is the author of life and the givers of life. Amen ba? Siya ang tinubdan sa kabuhi o siya po ang gahatag sa kinabuhi. Amo nang masiling naton, yes of course, sa sini nga kalibutan, abi mo lang kung kaisa, ma-feel ni mo, bisan ako, ma-feel naton. Amen ba? Ma-feel naton nga ang tao dali siya maapektuhan kung way ang mga material nga panalangin. Lingiyabla inyo tupad. O pagsugod gina, I'm so feel nga ang kalabanan usahay sa tao maapektuhan siya kung waay ang material nga panalangin. Pero abi nyo lang, tanda ini akong hambal. Why sang may makalabaw, kag pinaka-importante, pareha sa gisulti ni Brad Jeffrey Gaina, ang mayong panglawas. Why sang may makalabaw? Sa kabuhi lang nakon, imo makita, sama sa gisulti ni Brad Jeffrey, lahi na ang may mga edad nga pareha sa amon. Conscious ka na sa imo nga gitawag mga gibatyag sa lawas. Di ba? Amo na nga para sa akon, kung nakapamalandong kamo, ang pinakahayes nga blessings is good health. Amen? That is pinakahayes na. Magano man lang kung kwartahan kamo, singga na imo tapad. Magano man lang kung kwartahan kamo, kung matag-adlaw adto kamo sa ospital, singga na. Oh, magano man lang na. Matag-adlaw to kamo pirmi sa ospital. Oh. Matag simana
Imo na matuyo ang tanang doktor diris bantayan. Halin kay pasenyo, pakadto sa gitawag doktor nga pinakakaraan. Yes. So ako nagto, what we need is God Himself. Abi mo lang sa kabuhi na ton, bisan ako, yes of course, way ta iba na nga saligan. Ibutang sa inyo hunahuna ang mga tambal nga ginainom na ton, hindi ni makaayo. Hindi ni makaayo. Kuha ninyo, bisan ano pa nga tambal, hindi na makaayo. Ang makaayo sa aton, ang Diyos lang. Amen? Amo na nga kita sa sini nga kalibutan para sa akon. Because the spiritual-minded believers, he is not affected by the things of this world. Amen? Nor attracted by the things of this world. Nga kahibalo siya, nga ang source niya ang Diyos. So, hindi siya bagay paapikto kung ano man ang mga naglambot siya kaboy. Either, why siya nakadawat og liki, why siya nakadawat og bonus, why siya nakadawat og 13 months, amen? Hindi siya bagay paapikto siya. Kaya nga man, hindi na mo ang pinakadako nga gikinanglan sa tao. Amen? Hindi na mao. Amen? Ang pinakadako nga gikinanglan sa tao, ang Diyos kay ara ang kabuhi sa Diyos. Amen. Ako na nga kita, hindi ta paapikto. Amen. Yes, of course, pag start gina, nakita na ko, because sometimes I feel so much, nga may mga Kristohanon yun, nga dali siya maapiktuhan, just in case, kung ang material nga blessings, wala sa iya. Dali ni mo siya, ma-discern sa hitsura niya. Oh, liyab lang iya hitsura. Dali ni mo siya ma-discern. Oh. Because our face, kag ang aton bulsa is connected. Singa na imo tupad, ang imo naong kag bulsa may connection. May connection na. Amen? So, yes, of course. Di rin naton makita nga ang Ginoo siya ang source, kag siya ang makaprovide sa tanan. Amo na nga mo lang, akong gyud na learn sa kabuhi na kon, what we need is good health. Tuod na. O siguro may mga iban sa inyo nga daw hindi ka mo kontento nga maing lawas. Pero ako, para sa akong, yes, that is the highest and greatest blessings. Siguro sa mga batanon, sama sa gisulti ni Brad Jeffrey, di pa nila ni marilit, kaya ang ilan sini, kwarta, pero sa magkaedad na kamo, lain na. Oh. So that is the highest blessings para sa akon. Di ba? Ang good health, ang mayang panglawas. Kag hindi ni matupungan. May mga gitawag dato nga naabot nagpa-Amerika pagpatambal pero way matambalan. Oh, bisan kwartahan ka pa, it is everything useless. So what we need is God. Amo na nga ang Ginoo nag-invite siya sa aton. Amen? Duol kamo kanako aron kamo mabuhi. Kay nga man ang pangabuhi kag ang kabuhi ara siya kag labaw sa tanan ang kabuhi naton hindi kay pisikal lang. Gitun-an na nato ni hindi kay pisikal lang. May kabuhi nga pinakaimportante. Ano ni nga kabuhi? Ang pagatubang sa Dios. Amo ning pinakaimportante sa tanan. Kuha ninyo karon kung mamatay ka nga dato kung maimpierno ka man lang. Ang pinakapait pagayod kung pobre ka nga maimpierno. Mabitaw na nga sa dito kami sa Mohon, sa nag-Bible study kami. Yes, I really shock kay nga man. Pag humanamon, may mga hubog dahil dito nga nagsulod. Nagkasilinggi ko kag gingging perti ang kalibutan. Ang mga pobre, amo pang palahubog. Tinood na. Kakita ka ba sa mga dato nga makasiling ka, magsigil lang hubog? Ang mga pobre, among sige pala, perti yun ka palahubog kayo. Oh, ang mga pobre noon, among grabe pa noon. Na, muna pinakadautang yun sa kalibutan. Di ba? So what we need is God. Amo na nga ang imo sa chapter 5, verse 4 to 6, sometimes people think, how can I survive? Di ba? Ang imo sa chapter 5, verse 4 to 6, kaya nga man, since from the Old Testament going to the New Testament, di ba? Even gani ang mga Hindu, if you read sa Hindu, ining gitawag sa mga India nga part, may river sila nga ila superstitious belief nga kung maligo ka diha, magpabilin ka nga batanon. Inga na. Because most people think, how can I survive? Amen?
Labi na katong, siguro, ang mga ang mga 50, 60 nga pareha sa akong edad, nakadumdum pa sila sa kanta ni Gloria Gaynor, ni Blatter. Oh, ano nga kanta? I Will Survive. Ngayon nga na. O, kadumdum ka na, be? Kaya tando-tando mas bebe. Ngayon nga na. Di ba? So, most people think, how can I survive? Tandaan na to na, sa sini nga gitawag kalibutan, hindi na gid naton mamahay ang Dios. Labi na kita nga Kristohanon. Kay nga man, may pulong na ang Ginoo. Anong hambal niya sa John 16:33? Paantuson kamo sa kalibutan. So nagpasabot ang kalibutan. Ekspektaron yun naton ang mga hitabo nga hindi maayo. Natural ni nga ang ekonomiya sometimes is down to chaos. May mga kalamidad. Nga man, hindi na ta ignorante. Si Kristo Jesus mismo nagsulti sini. Amen? Ang 1:16:33. Pero anong hambal ni Kristo Jesus? Apa, naghatag ko sa inyong kalinaw. Pakpakan na to ng Ginoo. Nga na. So most people think, how can I survive? Kag siling padere. Jesus gave it 3 kinds of life. Ang John chapter 10, verse 10 nagahambal sa New Living Translations, amo ni gihambal niya. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. But my purpose, it is Jesus said, Jesus' word, my purpose is to give life. Amen? Is to give life. So, this word life is almost repeated 36 times in the Gospel of John. Only in the Gospel of John, repeated almost 36 times ang word nga life. Amen? Amo bitaw na nga sa great I am statement ni Kristo Jesus. Amen ba? The 7 great statement of Jesus Christ, Jesus said, I am the bread of life. Amen? Christ said, I am the bread of life. Ano pang gisulti niya? I am the light of the world. Amen? I am the resurrections and the life. So meaning, nag-refer ni tanan sa kabuhi. Nga ang aton panginahanglan, siya lang ang source, kag siya lang ang makahatag. So within this word life sa John chapter 10 verse 10, it is referred that Jesus give us 3 kinds of life. Kaya nga man, may 3 ka klase sa kamatayon, which is physical death, sa aton gisgutan, spiritual death, and the third thing is the eternal death, or what we call the eternal separations. Kagdayon, nangin contrast pod sa gi-offer ni Kristo Jesus. Si Kristo Jesus may 3 pod kakabuhi nga iya gihatag kag gi-offer niya sa aton. Amo nang ang aton kabuhi kinanglan moduol ta sa Dios, it is because siya ang source kag siya ang sarang nga makahatag sini. So the number 1 sa aton pagtuon, it is the sustenance of life in physical, or what we call preservations of a life natural, meaning siya lang ang Dios ang makapreserve sa kabuhi. Pareha sa gitun-an naton sa gitawag fullest rich young. Daghan siyang pagkaon pero still namatay siya. Because ang Dios lang ang makapreserve. Amen? Kakamo nang ibutang naton pirmi sa aton hunahuna. Pagbangon naton sa aga, abi mo lang ang pinakatahom gyud sa kabuhi, inang makabangon ka pa. Ako na-appreciate ko ginainang pagbata, pagbangon nimo sa kaagahon, way ka may gipaminaw sa lawas. Di ba? Yes, ang pagbangon nimo sa aga, kung may paminaw ka na sa lawas, pirti ka pait. So what we need is God. Amen? This is what life natural. Siya lang ang ga-preserve sa kabuhi. Amo ganin ang Ginoo naghambal sa dito sa verse 5 kag 6 sa Amos sa chapter 5. Kung lang taon na to ang teksto na to na, ayaw kamo adto sa Beersheba aron sa Betel, kay mahanaw ang Betel. Ayaw kamog adto sa Gilgal. Kay kini manggod nga mga tao, as during the time sa kang prophet Amos, ini nga mga lugar do nahimo nila ni nga superstitious belief. Let's say for example lang sa Tagabantayan.
Ako kahibalo kong ang tagabantayan, may simbahan diri, pero nga magpabito pa. Oh. Why? Kita sa una, dira man tahalin. May simbahan diri, pero nga magpasimala pa siya. Oh. Dira ta sa una halin, pero nga ang tao magpaubuog pa siya. It is the same nga gihasambal sa Dios sa mga Israelites. Nangin superstitious belief para sa ila. Nagtuo sila nga kung kini nga mga dapit ang imong katuan, ma-preserve ang imong kabuhi, di ba? Amo na nga may mga ginikanan, just imagine, yes of course, may mga taga Manila nga mo pauli, gyud mo tabok, mo kadto sa bito kung magpista. Oh, kadto ka mo sa bito, so layo ninyong pista. Layo ka pa, sibitan ka na. Oh. Masiling ka, oy salamat oy dili, 100 na. Oh. Inga na. Kag mauning passage diri sa Dios kay kini manggod nga mga tao, nagtuo sila nga ang source sa kabuhi ari sa sini nga mga lugar. Ang preservation sa kabuhi ari sa sini nga mga lugar. Di ba? Amo na nga may mga tao pasimala pa siya, inga na. No, siling pa sa Dios, diri kamo sa akon. Duol kamo kanako kay karo kamo mabuhi. Why ni nagdepende sa lugar? Ara sa Dios ang aton gikinanglan. Amo ning state sang Ginoo. So ang passage diri kun lang taon naton within sa sini nga gitawag nga truth. Because most people think, how can I survive? So lang taon naton. Siling padre. If your primary focus and concern is for your personal security and needs, we soon find ourselves trying to manipulate both people and circumstances in order to live or to survive. Wow, amo ning nagakatabo. If your primary focus and concern, kung ang imo bitaw kabuhi sa sini nga kalibutan, dira lang nimo pirmi gi-focus sa imo panginahanglan, sa imo pangabuhi, sa imo trabaho, tanan dira lang nimo gi-focus. Amen. May mga panahon kay nahadlok ka mapatay, nahadlok ka magutman, inga na something nga may kahadlok ka. Di ba? Kay tuod bitaw, life on earth has many struggles. Amen. Dagan ka nga utang bayaran, inga na. May mga preparahan ka pa sa imo nga gitawag panimalay, sa imo kabataan. Life on earth has so many struggles, di ba? Kag ang nagakatabo sini agud nga makasurvive ka. Amen. Ang nagakatabo sini agud nga mabuhi ka. Sometimes aton ginamanipulit ang tao bisan ang gitawag circumstansya aron kita masurvive. Lantaw naton ang example naton si Abraham. Dito sa Genesis chapter 12 verse 10 to 20. Grabe nga example nis. Lantaw naton. Apan nahitabo nga dihay gutom dito sa Kanaan. Tungod kay misamot man ang gutom, miadto si Abraham sa Ehipto aron dito magpuyo sa makadiyot. Meaning may crisis sa Kanaan nga diin ang promesa sa Dios kay Abraham nga lakaw dito sa yuta sa Kanaan. Karon, mabita na nga sulti na kung ikaw si Abraham, dili ka mag-doubt sa Dios nga nagtawag sa imo. Anong hambal dito sa Dios sa verse 1? Biya nining dapit, kadto ka dito sa Kanaan, kay kini nga dapit, amo ni ang yuta nga akon gipromesa sa imo. But you know, it is contrast and opposite sa paglambot dito ni Abraham sa Kanaan. Grabe ang gutom. Amen. May crisis nga nahitabo. Way kahibalo si Abraham nga ang Dios amo ang magbuhi sa iya sa Kanaan. Because sometimes as a human point of view, sa tawhanon bitaw naton nga pagkabuhi, dali ta mahadlok. Labi na kon sama pa sa gisulti ni Jopre, may pulo ka kaanak kag puro nagtiyabaw kag puros nangayo. Malisang ka. Amo ning desisyon ni Abraham, magpa-Ehipto siya, it is because dito masurvive niya ang iyang kabuhi. Amo ning gihambal sa Biblia,
Dito siya sa Ehipto, magpuyo sa makadihot. Ang verse 11, sa dayo na niyang latas sa utlanan sa Ehipto, iya na gipahunong iya sa ga, hunong sa ga. Magsultihanay sa tagkadali. Antes taga maglambot sa Ehipto, sabuto na to ni ga. Oh, sabuto na to ni. Siling pa diya, sa dayo na niyang latas sa utlanan sa Ehipto, miingna niya ang iyang asawa nga si Sarai. Iya gihimutaran ang iyang asawa. Maanyag ka nga babae. Amen. Daw hilonggo nga term, maanyag ka nga babae. Kaya according pa sa Jewish tradition, may upat lang ka mga Jews nga mga babae ang pinakagwapa. And one of them is Sarah. Bisan, nag-edad na siya 65 pero ang beauty niya, grabe. Amen. Lingang inyo tapad pila ng edad niya. At the age of 65, but still his beauty. Wow. Amen. Daw, lupig pa niya ang mga gitawag nagdagan as Miss Universe. Si Abraham mismo nagsulti sa kang Sarah nga iyang asawa, maanyag ka nga babae. Kaya ang term manggod nga maanyag, labaw ni sa gwapa. Kuha ninyo? Yes, of course. Ang aton mga kaupdanan sa simbahan, gwapa man, pero ang maanyag, lahi na ni, labaw na ni sa gwapa. Kaya may mga tao, labi na sa mga babae, nagwapa na tungod kay may gibagno siya. Oh, di ba? May gibagno siya. Kaya ang beauty daw sa Pilipino, ang tinuod nga gwapa, dira nimo makita, inigbango niya sa aga. Amen ba? And that is what it true beauty. Ingana. Amo nang tuod nga gwapa. Oh. Abi mo lang, gisabot yun ni Abraham ang iyang asawa. This time, Abraham manipulate his wife. Kaya may mga tao nga tungod para nga masurvive lang niya ang iya kabuhi kag pangabuhi, may mga himuon siya nga hindi maayo. Kuha ninyo? And you know, sometimes, labi na sa tao, agod nga mabuhi siya kag ang pangabuhi niya mag-ayuhan, sagulan gani niya usahay og dishonesty. Inang pangtiningko na lang bala nga pangabuhi. Kuha ninyo? Mabito na nga sulti na kon, for how many times, why yun ayo ang pagtiningko? Mubalik gihapon yun na sa imo pangabuhi. Mubalik yun na siya. Abi mo lang nakaganan siya kamo, nakaganar, alkansigi kamo sina. May Diyos nga nagalantaw. Kuha ninyo? Yes, ini failure ni Abraham. Kag ini nga failure, hindi bagay ni naton sundon. Amo nang nagakatabo sa aton, ginamanipulit naton ang tao sometimes aron kita mabuhi. Di ba? Amo nang nagakatabo sa aton. May mga sayings ay pagpanugi da. Aton lang ni. Kaganan siya biya nga duwa. Ingan. Palit niya og sakyanan 30,000. Oh. Baligya niya og 100,000. Singan siya, singana nga ang palit naton 35 lang. Kaya hatagan ta ka. Sometimes, singana, gisagula naton dishonesty ang aton pangabuhi. Abi mo lang, sa pagkatinuod lang, may Diyos nga nagalantaw. Mubalik gigapon na sa imo. Ang akon hambal sa inyo, bisan ano man ang inyo trabaho, simple lang. Ang importante, honest ka. Tinuod na. Amo ginang pinaka-importante, labaw na kung Kristohanon ka. Atong gambal balagi na diri ni Romeo, abi mo lang ang pinakanami, kung trustworthy ka na gani, kay lain ang worthy kag trustworthy, inang takos nga kasaligan. May mga tao nga saligan nimo pero daw di pa siya takos. Lain ang word nga trustworthy kag worthy mo. Amen? Meaning kung trustworthy ka, kung gisaligan ka, paningkamutan yun mo nga hindi magguba.
Kuha ninyo? Kaya nga man, inang state ni David sa Psalms, if the foundations are destroyed, what shall a righteous do? Meaning, akon kamo gihatagan examples, ining simbahan naton, gibuhat naton kini pila ka buwan. Pero kung suguon ta kamo gub-on ni, maguba lang ni isa kadlaw. Amo po ni ang aton gitawag pagkakristohanon, gibalay nato ni sa dugay na nga mga panahon sa pag-alagad. Pero sa isa lang kahimo nimo nga hindi maayo, maguba na ni siya. Amo nang hambal sa Bible, if the foundations are destroyed, what shall a righteous do? Waay na may magsalig sa imo. Kuha ninyo? You must be honest. Bahala magkaon ka mo mais, basta kay honest ka. Amen? Mag-ano man lang, magsige ka mo kaon sa gitawag sinugbang nga manok. Kung dili ka honest, may panahon yun nga mo rebound yapon na sa imo pangabuhi kag sa imo panimalay. Bisan simple lang, basta ang importante honest ka. Why sing tao nga imong natamakan? Kagway kasing tao nga may gidaot. Kay nga man, according sa aton nga daan nga gitawag mindset as being Filipino, yes, mangin crab mentality ka na para lang nga masurvive ka. Anong crab mentality? Ang crab mentality, ang tanan nga kasag, kung ibutang nimo sa basket, ang pinakadako, kung naidalom na siya, mupasaka gina siya, kag iya natamakan ang gagmay. And that is what crab mentality. May mga tao usahay, nga dauto niya ang iyang kaupod, aron siya mismo ang mahabilin. And that is what considered sa lifestyle sa tao. Amo na nga siling pa sa Psalms 51 sa verse 6 sa New Living Translations, ingon pa dito, before na to ni padayunon ang sakay Abraham, siling pa sa Psalms sa chapter 51 sa verse 6, you desire honesty, siling pa ni David. Nangandoy ka Ginoo mga tao nga ang iyang kinabuhi, kabuhi ini nga insakto. Siling pa dito, but you desire honesty from the heart, so you can teach me to be wise in my inmost being. Oh, may mga tao po nga grabe kabintahuso para lang nga masurvive ang iyang pangabuhi. Para lang nga ang iyang pangabuhi mag-aywan, kag para lang ang pangabuhi niya maplastar amon na nga grabe sa kabintahuso. Pero baliko na kun why gyud sing kaaywan nga madangat initanan nga mga butang. Amen. Inabanghambal dito sa panultihon sa Kapitulo 19, versikulo 22 sa Cebuano, siling pa niya, ikaulaw ang pagkahakog, mas maayo pa ang usa ka taong kabos kaysa mga bakakon. Amen. And this is what the sayings of Solomon. Amo na nga kita, yes, Kristohanon ta, kaglabaw sa tanan, may Diyos nga nagalantaw. Let us be honest, brothers and sisters. Kapilagi na ko ni balik-balikon, kay nga aman, ang kadaugan ihatag sa imo sa Diyos. Because promotions, it is not came from the east nor from the west. Promotion, it is came from the Lord. If you are honest in the eyes of God. Pakpakan na to ng Ginoo. Lantawan lang si Abraham. Balik ta dito sa kay Abraham. Sa diha na sila, sa dalan, sa naglatas na sila, iyaging na ng iyang asawa, maanyag ka nga babae, inday, maanyag ka nga babae, maanyag ka diba? Nga na, maanyag ka. Diba? Kag si Abraham, mabless po ka sa iya, kaya nga man, iyan na-appreciate ang kaanyag sa iyang asawa. May mga bana mo yung pagkamyaot ni mo Di ba? Maanyag ka nga babae. Verse 12 dayon. Inig kakita sa mga Ehiptohanon, meaning, grabe ang hunahuna ni Abraham, grabe ka-advance kayo. Grabe si Abraham. Inig kakita sa mga Ehiptohanon kanimo, muingon gayud sila, asawa kini niya, ug patyon ako nila.
Sumpayan naton nya lain na ang mamintana. Nga. Grabe si Abraham, ang iya bitaw self-preservation, gimanipulit niya ang iyang asawa. Amen. Kung makitaan ka sa Ehiptohanon, kay samtang guro manglakaw sila, hindi gid malikayan nga may mga lalaki, inabang manihol. Ano gani panihol gani, brad ninyo? Di ba? Di ba? Na. Nya, ang mga babae, labi na kung gwapa siya, daw di siya mulingig, kaya gapapresyo-presyo man siya. Di ba? Huwag man ang sulti na kon. Pero, mag-edad na gani o 40, mangita na to kundi itong may nanisitsit. Mangita na to, di ate naman to mga nanisitsit. Wala na. Yan na. Di ba? So siling siya dayon, patyo na ko nila, panikaw, dili. Dayon, anong sumpay dire? Busa, sulti sila nga igsuon ko ikaw. Aron dili ako nila patyon, kundili ayuhon hinuon pagtagad tungod kanimo. Because Abraham, most people think, how can I survive? Nalipat si Abraham nga ang nagtawag sa iya Dios. Ang saad sa iya ang Kanaan, pero nalambot siya sa Ehipto nga hindi na plano sang Dios. Way siya kahibalo nga bisan may gutom ang Kanaan, pero ang Dios amo ang magbuhi sa iya. Hangtod nga nalambot siya sa hindi na maayo nga panghunahuna. Siling dayon, ayuhon ko nila pagtagad tungod sa imo. Just imagine that. Meaning, gikapital ni Abraham ang iyang asawa. Wow. Gipront niya ang asawa niya. Oh, gipront niya. Among gihimo niya nga panalipod para nga mabuhi siya. Karon, amo na ning nahitabo. Sa dihang miabot na si Abraham sa Ehipto, nakita gituod. Nakita tuod sa mga Ehiptohanon nga maanyag ang iyang asawa. Wow, there is no such thing as this kind of beauty nga ara sa mga Ehiptohanon. Although mga gwapa man ang Ehiptohanon, pero nakita sa mga Ehiptohanon nga walay sama kaanyag sa kang Sara. Basta may gani ka gitsura, dali ka mamatikdan sa tao. Amen ba? Oh. Silang panigingging, kadto ka mo sa amos bantayan, dagang gwapa dito. Akong gingnan, well, lang kamo kibalo, kaya mga miyawat, gipang tago man. Oh. Gipang tago nito mga miyawat. Karon na mo ni. Verse 15. Nakakita kaniya ang mga opisyal, una ang mga citizens, ang community diha mismo sa Ehipto. Ikadua, ang mga opisyalis na nakakita na. Kagdayon ining ilan nakita, naabot dayon dito sa gitawag sa hari nga maong si Paraon. Nakakita kaniya ang mga opisyal sa palasyo o gisuginlan nila si Paraon nga matakom siya kaayo. Just imagine na sugid pa lang pero grabe ang balatyagon dayon ni Paraon. Kay balo ka ang mga hari sa tunga time, gakulik ni sila gwapa. Ang koleksyon nila mga gwapa nga mga babayi. Kay himuon nila concubine. Kay ang mga babae pod sa tunga time, labi na sa ancient history, kung babae gani ka, nga tawgon sa hari, grabe ka ka-blessed kaayo. Kay may mga babae sa panahon ni Solomon, nga mukadto lang kang Solomon para magpabinhi. Oh, inga na. Kay kung si Solomon, kay kung si Bradhenyo, si Solomon, aw daghan na binian ni Bradhenyo. Inga na. Amo ning ancient history during the time. Nga na. Bukadto dito ang mga babae kag magpabinhi lang. Why related as relationship? Amo na ang ancient history during the time. Di ba? Kagdayon, siling pa sa Bible, ang istorya pa lang, amo na ang nakapaingganyo sa kang Paraon. Amo nakapaingganyo siya. Meaning, while nga nagaistorya ang iyang mga opisyalis, laina ang ara siya una-una.
Ang Biblia nagambal sa verse 16, sa verse 15. Balik ta sa 15 na. Nakakita kaniya ang mga opisyal sa palasyo ug gisuginlan nila si Paraon nga matahom siya kaayo og busa. Gidala si Saray ngadto sa palasyo ni Paraon. Verse 16, tungod kaniya gitagad pag-ayo ni Paraon si Abraham. Insakto gid si Abraham. Amen. Gitagad pag-ayo, gipakaon siya, gipabistihan siya. O basta kay giamuma gi siya pag-ayo. Oh. Amumagi siya para pod kang Abraham, bahala ang akon asawa himon kirida basta ako buhi. Inga na. Amo nang mindset ni Abraham. Oh, bahala himon kirida basta ako buhi. Oh, inga na. That is human mindset. Tungod kaniya gitagad pag-ayo ni Paraon si Abraham ug giyatagan og mga karnero laliman ka girigaluhan pa siya mga karnero, mga kanding, mga baka, asno, mga ulipon nga lalaki ug babae ug mga kamilyo. Grabe kadamo sang gihatag. In barter kunuhay sa utod niya nga mao si Sarah. Gikuha na ni Paraon si Sarah kahimuon na niyang asawa. Oh. Pero si Abraham, hindi kakabasa dire nga si Abraham, yes, nabalaka siya. Basta ang importante, buhi siya. Amen? He manipulate his family. Amen. Dayon, anong hambal dire? Apan tungod kay gikuha man ni Paraon si Sarah, gipahamtangan sa Ginoo og makalilisa nga mga sakit si Paraon. May gani kay sa way paghihilabtan si Sarah, may gibatyag na sa lawas si Paraon. Grabe ang Ginoo, diri naton makita ang Ginoo nga intervener gyud. Intervener gyud. Oh, ingat. Lalimang kasi na. Antes nga ipatawag na si Sarah, uy, di naman kabangon si Paraon. Di naman kabangon. Inga na. Ipatawag ni si Sarah kay gipakaliguan na o gipahamutan na kanang prepared na gyud nga magkumbati sila sa hari. Oh. Prepared na nga magkumbati. Karon kay mo aksyon nagbangon si Parao, di naman makabangon. Uy. Ingana. Nakasiling si Paraon, grabe nga protein ang akong gikaon, di naman ko kabangon. Ingana. Gihatagan kong pagkaon nga pinakadabis. Pero di naman ko kabangon. Ingana. Kadayon ang ambal sa verse 18. Busa gipatawag niya si Abraham o gipangutana, unsa ba kining imong gihimo kanako? Grabe ka sensitive si Paraon. Oh, may pang unbelievers kay sensitive. Ingana. Unsa ba kining imong gihimo kanako? Nganong wala mo man ako tug-ani nga imo di ay siyang asawa. Oh. Perte. Muna nga kita litas be honest. Kaya nga sometimes ang nag-rebuke sa aton unbelievers na. Ang mutong gambal ni Romeo, Kristohanon ka pero gibati-bati ka kasaba sa hindi Kristohanon. Gi-rebuke na siya sa hindi Kristohanon. May gani kay way sa gibalikas. Oh. Amon ni nagakatabo. Kadayon sa verse 19, nganong miingon ka man nga siya imong igsoon ug tungod ini gikuha ko siya aron mahimong akong asawa. Ani ang imong asawa, kuha siya upang lakaw kamo. May gani way mahilabtan si Sarah. Hindi ba? Way panglakaw kamo. Kagdayon, way nagibawi. Kay tani kung gibalik si Sarah, bawion po ng karnero. Pero way nagibawi. Amen? Gihatag sa iya. Kung sa hilonggo pa, pakonsuelo na lang sa iya. Amen? Pakpakan na to ng Ginoo. Abi mo lang si Abraham, hindi ni kay kaisa lang niya gihimo. Twice. Lang taon na po naton ang Genesis chapter 20. Kaduwa gid niya ni kabisis gihimo. Ang chapter 20 sa Genesis, mibalhin si Abraham gikan sa Mamre ngadto sa Negib og mipuyo siya sa tunga-tunga sa Kades og Sur. O di man ang Kades kag sa Sur. Amen. Amo ning tunga-tunga. Makahuwom.
Samtang nagpuyo siya sa Gerar, oh, nagpatuo siya kanila nga igsuon niya si Sarah nga iyang asawa. Busa si Sarah gipakuha na pod ni Abimelech ang hari sa Gerar. Kay himuon na pod asawa. Kaduwag yun gihimo. And this time, ang edad sini ni Sarah ara na sa gitawag mga 85. Guwapa gyapon. Biling hangin nyo tapad. Yeah. Guwapa gyapon. Gipakuha na po siya ni Abimelech kay himuon niyag asawa. Oh, di ba? Dayon sa verse 3, usa ka gabi niya na mipakita ang Dios kang Abimelech. Samtang nagtulog-tulog si Abimelech ay nagpakondisyon siguro ba? Nagpakondisyon siya, na kay may bag-o nga asawa. Oh, Grabe si Sarah nakasiling ko, hindi makilala ang edad siyang lawas. Nga, lalimang ka ang mga naila, hindi yanong ang mga lalaki. Mga hari. Di ba? Mga hari. Pero, latobla sa atong karong kapanahonan, mag-amo ng imo edad. Bisan iring daw di na maila. Di ba? Oh. Grabe ang mga naila, hindi ordinaryo. May gani kay samtang siling parehas sa kagabi ini ana mipakita ang Dios kang Abimelech pinaagi sa usa ka damgo ug mingon, mamatay ka. Kay minyo si Sarah nga imong gikuha. Direct nga gihambal sa Dios, mamatay ka. Kay minyo si Sarah nga imong gikuha. May posibilidad nga kung gikuha giniya ni si Sarah kag aksyon na niya hubuan, patay dayon. May gani kay waay. Patay dayon. Dayon ang verse 4 siling padre. Apan wala makahilabot si Abimelech. Parehas gyapon sa kang paraon. Wala makahilabot si Abimelech. Gigisaysay gidire. Grabe po si Moises nagsaysay. Daw ara siya. Nasaysay ni Moises nga kung sa bagay. Layo na ang agwat nila pero nasulat gid ni Moises. Kulang taon ni Mudo si Moises, daw ara siya sa kwarto. Apan wala pa makahilabot si Abimelech. Wala pa. Meaning, hapit na unta. Amen? Kaya mo itong hambal na kon, samtang nagpakulo kondisyon siya, kay siguro ang tuyo sa to magbuntagay gyud. Oh. Inga na. Inang luwa la ang pahuway. Subong siya na. Di ba? Dayon, apan wala pa makahilabot si Abimelech kang Sarah og miingon si Abimelech, Ginoo, patyon mo ba diay ako og ang akong katawhan nga walay sala? Kay inosente kayo si Abimelech. Kay iya man gipatuo nga iyang asawa, inosente si Abimelech. Siling dayon sa verse 5. Miingon man good si Abraham nga si Sarah iyang isuon og si Sarah miingon usab nga si Abraham iyang isuon. Kaya nagsabutay naman sila. Oh, nga na, busa, gihimo ko kini, ubos sa pagtuo nga dili dautan ang gibuhat ko. Inosente kaayo si Abimelech. Kagdayon, ang verse 6, mitubag ang Dios pinagi gihapon sa damgo, tinuod, gibuhat mo kini nga walay daotang tuyo. Busa, aron dili ka makasala kanako, wala ko ikaw tuguti sa paghilabot kaniya. Amen. Wala ko ikaw tuguti sa paghilabot kaniya. Verse 7 dayon, apan iuli karon ang babayi ngadto sa iyang bana, kay ang iyang bana propeta og iampo kaniya aron dili ka mamatay. Just imagine that. Meaning usahay, ang ka-inosente sa unbelievers, gi-abuse naton nga Kristohanon. Kuha ninyo? Tungod kay ikaw nga Kristohanon, ang nami tani, nga imo sila ilid sa insakto, pero ikaw nga Kristohanon, amo ang nagpasiugda sa hindi maayo. Giabusuhan nimo ang hindi maayo nga mga butang. Amen? Amo nang problema. Muna gani sulti na kung sakto tong hambal ni Nuno. Di ba? May mga Kristohanon nga nagpatanto. Tinuod na. Instead nga ang kabuhi nimo, malahi ka, ang imo noon gihimo, mas sobra ka pa.
So brothers and sisters, hindi ni amo ang paagi nga iya sa Dios. Ang himuon sang Kristohanon mudot-dot siya pag-ayo, pagpalapit sa Ginoo. Palakpakan naton ang Ginoo. Amen. Dayon ikaduha. Hindi na lang ta magkadto sa asawa ni Samson. Kay grabe pag ito. Ikaduha, we are trying to do the very best in order to survive even without God's cooperations and guidance. Then, you are headed in life misery and hopeless. Hindi gyud paghimua sa kabuhi nimo nga magplano ka nga hindi nimo dadon ang Dios. Mo bitaw na nga kita ang nami balatani sa aton ang submission nga espiritu. Tinuod na inabang may mga tao ka nga palapitan kag dayon mo duol ka mangutana ka. That is the best way na sa kabuhi sa Kristohanon. Ayaw paghimo sa isa ka butang without a guidance and His divine cooperation. Mas maayo pa nga mangonsulta ka. It is a way of submission. Amen? Kabi mo lang madisgrasya kag yun katapusan siya na ang ending sa imong kabuhi. Mangin miserable ka pa. To na. Mangin miserable ka kag dayon usahay ma-depress ka pa. Kag inang pagka-depress nimo, amo nang hinungdan usahay nga ang kabuhi nimo mangin bagabon ka. Kag ang katapusan, imo na niyon basingadlan ang Dios. Kuha ninyo? Amo bitaw nang ang Psalms 127 nagambal. Siling pa dito ni Solomon sa sini nga passage because the Psalms is written by Solomon. Siling pa dito sa Psalms 127, gawas kon ang Ginoo may magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago nitong nagtukod niini. Dayon, gawas kon ang Ginoo may magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa magbalantay. Verse 2, siling dayon diri niya, kawang lamang ang inyong paghago, pag-ayo, aron mabuhi. Ang pagmatag sa iyo o ang pagpamulaw, kay ang Ginoo nagasangkap sa iyang gihigugma samtang natulog siya. Pakpakan na ito ng Ginoo. Amo nang ang Biblia naghambal, it is everything will turn to useless without God's cooperations and guidance. Ang importante ang Dios. Mas may pa nga sa kabuhi nimo ara ang submissive nga espiritu. Kay nga aman, may guidance nga naghalin sa imo ang Dios. Hindi gyud pag-eksperimentuhi nga mabuhi ka kun way ang Dios. Hindi gyud. Daghana ang mga cases nga natabo sa aton nga ang tao way gyud may mahimo kun wala ang Ginoo. Amen ba? And the third thing sa notes naton, ingon pa diri sa ikatatlo. Before naton balikan karon ang Matthew chapter 4. Lantaw naton ang ikatatlo. If our life consists only in working and eating, then we are being controlled by our own appetite. Amen. Yes, hindi po maayo nga hindi ka magtrabaho. Kaya nga, ang tamaran, hindi po gikahimutan sa Diyos. Pero kung ang imo mindset, it is ara lang sa trabaho kag pagkaon, therefore, you are controlled by your own appetite. Kuha nimo? Nga, ini nga mga tao, amo ning gisulti dito sa Philippians sa chapter 3 sa verse 19, anong hambal dire? Og sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang kinadman, dito sa gitawag sa chapter 3 verse 19, dito sa King James, lahi dito nga pagka-state. Lahi ni, katong gipakadiyos nila ang ilang tiyan. Amen. And this is the passage of Philippians chapter 3, verse 19. So the Bible says, if our life consists only in working and eating, then we are being controlled by our own appetite. We almost put us the same label as animals. Sa next, siling dahin dire. Sa sunod. As far as nature is concerned, self-preservation may be the first law of life. But those who are made in the image of God, we must have for something higher. Tandaan naton, why tagi-design sa Dios sa sina nga butang. May ara plano ang Dios para sa aton.
Kay nga man, kung ang aton nga gitawag kabuhi, kontrod lang sa trabaho, nagtrabaho ka para makakaon, amen, mo kaon ka para nga mo trabaho ka para ka nga mo kakaon, meaning, ang imo focus, ara lang sa imo personal. Pero hindi na amo ang plano sa Dios. Why? It is because hindi ka parehas sa langgam. Hindi ka parehas sa baboy. Hindi ka parehas sa baka. We are created according to the image of God. Meaning, mas may labaw pa nga gilantaw ang Dios sa aton. Nakuha ninyo? Amo gani na nga ang Kristohanon, kung lantawon naton sa passage, according pa sa Isaiah 43 sa verse 21, siling padiri, ang katawan nga akon giumol alang sa akon kaugalingon, aron daygo nila ako. So nagpasabot, ang iya kabuhi, waay sa pagkaon, waay sa trabaho, ang kabuhi niya ara sa Diyos. So mga kaigsunan, there is what a difference between living and existing. Kapila na ko ni gibalik-balik. Diba? Nalantawa, amo ni ang tsakto, sayop to gay na. Lantaw na to ng 319. Ang ilang dadangatan, mao ang pagkalaglag. Ang ilang Diyos, mao man ang ilang tiyan. Amen. Ang ilang Diyos, amo ang ilang tiyan. So nagpasabot, hindi ta subong sini nga ang concern naton ara lang pirmi sa aton panginahanglan. No, mas may labaw nga gilantaw ang Dios sa aton. Amo gani na nga kun balikon naton ang Matthew chapter 4 sa verse 4. Siling pa dito sa Biblia, si Kristo Jesus nagambal sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone. Amen. Ang tao dili mabuhi sa tinapay, sa pan, man shall not live by bread alone. Amen? Ining phrases nga gistit sa Bible, ining phrases nga shall not live by bread alone, meaning, man's life consists not from the material possessions nor from the physical aspect. But man's life consists of spiritual. What most people needed was not food, but life. And that life is Jesus Christ. Pakpakan na ito ng Ginoo. So nagpasabot, ang makasurvive sa aton, hindi kay ang material nga butang. Ang makapasurvive sa aton, ang Dios nga aton gialagaran. Lantaw lang bala ninyo sa fasting, gipamatud-an yun nga ang pagkaon, yes, hindi gid siya amo ang sustainance sa kabuhi. Because ang tao, ang source niya from spiritual. Lantaw lang. May mga igsuon ta, bisan sa una sa Cadiz katub si Brad Boy Biatingo, tong gihambal na kon sa inyo, nagpuasa siya 28 kadlaw, way namatay. Way pagkaon, tubig lang, pero way namatay. Nga igipamatud-an sa Dios nga ang tao, ang source niya way pagkaon, ang source niya ara sa Dios. The word man shall not live by bread alone. May source ang tao nga way naghalin sa pagkaon, kay ang tuod nga kabuhi way sa material, ang tuod nga kabuhi ara sa spiritual. So nagpasabot, ang aton sigurohon ang spiritual naton. Kay kung ang spiritual naton ang sigurohon, ang Dios amo ang bahala sa imo kabuhi. Anong gihambal niya? Ang lawas sa tao, wala gidisenyo para sa kalawayan. Ang lawas sa tao, alang sa pag-alagad sa Diyos. Pakpakan na ito ng Diyos. Sa magabarog tadya, sa presensya sa Diyos. Amo nang hambal sa John, chapter 6, verse 27, naghahambal siya. Siling pa ni Kristo Jesus. Basahon na tanan. Anong gihambal dire? Ayaw ka mo, start. Duwa ka pagkaon ang gi-introduce dire. Pagkaon nga madunot. It refers to material.
Ikaduha, pagkaon nga hindi madunot. Kag ini nga pagkaon nga hindi madunot, ang makaprovide sini si Kristo Jesus lang, ang anak sa Dios. Kag ini nga pagkaon nga hindi madunot, makaproducer ni sa kinabuhi nga walay katapusan. Pero ang pagkaon nga madunot, tandaan naton, initanan mapanos kag magbaho. Anong punto dire? Nga ang Kristohanon, although gapangita siya, gapangsikay-sikay siya sa pagkaon nga madunot para sa pisikal niya. Pero ang iya focus kag ang iya nga gitawag tingwaon sa iya kabuhi, hindi ang pagkaon nga madunot, kundi ang paningkamutan niya, ang pagkaon nga mulungtad sa walay katapusan, nga mao ang pulong sa Dios. Ngaman, talagsalan ni sa kabuhi naton. Mabito na nga kita, gidesign ta diri sa simbahan, sa family prayer group, sa prayer meeting, sa Sunday worship. Kaya nga, pagkauni sa espiritual naton. Kag ang hambal sa Ginoo, diri tatani bagay maghago. Pero anong nagakatabo? Diri ta naghago sa pagkaon nga madunot. Diri naton gispend ang aton oras, diri naton gigasto ang aton kusog. Mobito na nga sulti na kon diferensya gyud nga lantaw bla sa secular. Lantawa ang mga nagtrabaho. Gadagan siya panahon sa Lunes, gadali siya kay mahadlok siya malit. Kay nga kung malit na siya, may iba na ang sweldo niya. Diri siya gahago. Pero, simba. Singganay mo katapad, may pagdali. Ulay? Di ka kakita nga may pagdali. Way manggod sweldo ang pagpanimba. Way sweldo. Matobra sa trabaho, hadlok ka maka-absent. Kaya nga maabsinan ka. Sayang ang sweldo. Pero diri sa simbahan, okay lang. Oh. Yes, kung nagtrabaho ka kinalan, ayuhon yun mo ang imo performance. Ang pinaka-the best yun kay nga man, para awarde ka pirmi. Pero diri sa simbahan, galuya ka. Do galusa lang imo naong. Amo ng failure naton. Hindi balanse ang aton offer. Ang nami tani, kung ano ka kapaspas sa secular, sa trabaho nimo, amo po katani sa spiritual. Balansihon naton. Kung maabtikon ka sa trabaho nimo, mas nami pagid nga maabtikon ka tani sa pag-alagad. Galing unfair kayo sa Ginoo. Kung imo gani trabaho, grabe ka, pero kung parte na gani sa pag-alagad, galuya ka. Unfair sa Dios. Nga kung ang bagay, ang sa bagay, ang hambal sa Ginoo, ang bagay haguan naton, amuni kay nga amuning mag-provide sa kabuhi nga walay katapusan. Kag amuning hambal sa Bible. Kag ang disenyo naton sa pulong sa Dios, amuni ang aton gikinahanglan. Amuna nga hindi naton pagpasubon ang Ginoo. Kung paano ta ka maabtikon sa gawas, gabay pa amo pod sa pag-alakad. Nabang kung conscious ka sa imong work, mas gabay pa nga conscious ka sa pag-alakad. Amo nang nami. Pipiya ang imo katapat. Balansiha, Brad. Balansiha. Balansiha. Oh. Kita, grabe ta kakugi kung ato na, pero parte sa Dios. Oh. Grabe ta. May mga nakita po ko usahay nga kung aton grupo ang puasa, grabe ta kalagsik kayo. Pero kung hindi na, oh, galuya po ta. Gasulod ta sa simbahan, gahuy-huy ang duwa ka abaga. Tani, abti ka sa tanan panahon. Serve the Lord enthusiastically. Ngaman, siling pa sa Dios sa imos, balik ta sa imos, kay taas-taas ning imos. Siya lang ang makahatag og strength, siya lang ang makahatag provision, siya lang ang makahatag kaayuhan. Amo bitaw nga nag-invite siya, duol kamo kanako.
Kaya nga man, kung masakiton ka, sino man ang makaayo? Sino man makaayo? Sa inyo kuno, kung masakiton ka, sino man makaayo? Ang Diyos. Amo nang ang Ginoo nag-invite siya, dool ka mo kanako. Hindi pagkaon ang makaayo. Amen. Kaya may mga tao na gani nga gibawalan sa pagkaon. Oo, to na. Ako na-learn giko sa panahon kay Manang Pasa una. Sa gidala na namon sa Riverside, Arimas, Manong Mario. Anong hambal sa amon sang doktor? Isa lang ang ako ni hambal sa inyo. Ang Dios gyapon among mag-ayo. Amon nang invite sa aton sa Ginoo. Duol ka mo kanako. Kung may masakit ka, diin ka man mo palapit. Sa Miracle, hindi. Sa Dios gyapon. Oh. Mabito na nga. Atong wali ni Tupi isang Friday, way na lang tunakon gisumpayan. Pero abi mo lang, adto magud nga wali, malambot lang na sa imo kabuhi kung may problema kag kalisdanan. Ina ba lang term nga sila nga evaluation? Oh. Hindi maguna malambot sa imo kung way ka problema. Di na yan. Lang tawag lang inyo tupad nga mayong kahimtang, way na saya. Pero ara kas problema, grabe ang imo paghinuktok. Nga nasubong man sini Ginoo, grabe nang imo sina pamalandong. Pero kung ara ka sa may nga kahimtang, way nagalambot. Lang tawag lang kung ara ka sa comfort, pagkuha pa lang nimo sa unlan, paghigda, hagok dayon. Oh. Do hindi na gani kabangon kang mga muyo. Pagbangon, mga pidayon. Pero kung may problema, do hindi nakapangapi kay magsigi na siya pamalando nga nasubong sini. Ma-apply lang to siya kung ara na sa circumstansya. Amo nang ang Ginoo nagambal, duol ka mo kanako. Kung balatianon ka, din ka mo duol sa Dios. Kung may panginahanglan ka, di man ka mo palapit sa Dios. Amen. Kung nakulangan ka, di man ka mo palapit sa Ginoo. Tanan ara sa Dios, ang tanan naton nga kikinahanglan ara sa iya. Kag siya lang ang sulbad sa kabuhi nato. Amen. Amo na nga, yes, most people think, how can I survive? Iyan na mentalidad sa mga tao nga way sa Dios. Pero kita, yes, of course, pabilin ta nga buhi nga ang Dios nga gialagaran naton usa ka buhi nga Dios. Aton awitan kag simbahon ng Ginoo. Yes. Thank you, Lord, sa imo mga pulong nga imo gipalambot sa amon, God. Thank you, Jesus.